Sa malawak na agrikultural na lupain ng China, tila nag-aalab ang kapaligiran sa kasaganaan ng mga pananim nito. Ngunit sa kabila ng kasaganaan, may pangyayaring nakakabahala sa likod ng mga tanawin ng mais at iba pang pananim. Ang bansang China natanyag sa kanyang pagiging isa sa mga pangunahing tagapag-alaga ng mga agrikultural na produkto ay hindi nakaligtas sa isang pang-abuso sa kanilang yaman sa agrikultura. Sa kasalukuyan, may mga ulat na naglalarawan ng isang hindi mapigilang pang-aagaw sa mga pananim, lalo na sa mais na kinikilala bilang mga crop stealing army ng China. Bakit kaya ganito na lang ang natamasa ng mga taong ito sa China? Kung bakit ito hinahayaan ng kanilang gobyerno nang walang kumukontra? Yan ang ating alamin. Sa taong 2023, nakaranas ng positive trend ang produksyon ng mais sa China. Dahil sa mas mataas na ani at karamihang magandang kondisyon ng panahon, ang bansa ay nakapag-produce ng halos 280 milyong toneladang mais na mas mataas kumpara sa 277.2 milyong toneladang naitala noong nakaraang taon. Ang pagtaas na ito ay mahalaga at nakakatulong sa pagiging matatag ng supply ng mais. Ngunit sa kabila nito ay patuloy din ang pagtaas ng konsumo ng mais sa China. Tinatayang umaabot sa 305 milyong tonelada ang kabuuang pagkonsumo ng mais para sa taong 2023 to 2024 na kung saan ang 1 milyong tonelada ay mas mataas kaysa sa mga na-estimate ng USDA noong Hunyo. Ang pagtaas na ito ay pangunahing dulot ng mas mataas na paggamit ng pagkain, binhi at industrial na paggamit. Dagdag pa rito, inaasang magkaroon ng bahagyang pag-angat sa paggamit ng mais sa pagpapakain dahil sa malaking pagbaba nito noong 2021. Noong 2022, gumagamit ng 30% na mas maraming mais ang mga feed meal sa pagpapakain kumpara sa nakaraang taon, marahil dahil sa pagtaas ng presyo ng mga kapalit ng mais. Bilang resulta, tumaas ang proporsyon ng mais na ginamit sa pagpapakain upang matugunan ang pangangailangan. Bukod pa rito, tinatayang nasa mga 20 milyong tonelada ng mais ang ini-import ng China sa taong 2023 to 2024 na nagpapakita ng pagsisikap ng bansa upang magtayo ng mga reserba at siguruhing stable ang mga supply nito. Inaasang magkakaroon din ng bahagyang paglaki ng processing sector na kasama ang ethanol, corn gluten meal, corn gluten feed, starch at iba pang mga produktong naiproseso dahil sa pagtaas ng kapasidad nito. Ngunit dahil sa pagtaas ng pagkonsumo nito ay tila isang malaking tanong kung paano ito nangyari. Hindi man alam ng nakararami na sa likod ng tagumpay na ito ay may isang nakakagulat na pangyayari pala na nagpapatanong sa marami kung bakit ito ginawa sa sariling bansa. Sa nakakaibang kwento, ikinagulat ng lahat ay ang nangyari sa Zhuo City, Henan Province, na kung saan isang grupo na may higit na 500 katao ang sumugod sa isang taniman ng mais. Nagkalat at naging usap-usapan ang mga video ng pangyayaring ito sa internet. Kaya naguluhan ang mga tao at nagtanong kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa. Ano kaya ang nagtutulak sa matatanda at kanilang mga kasama na manghagupit ng mga pananim ng ganoon karami? Sakit ba ng loob, tradisyon o kahit ano pang dahilan? Hindi malinaw ang sagot pero patuloy pa rin itong nangyayari. Pag-aalala ng food security concerns, isang pangalaga ng gobyerno ng China sa seguridad sa pagkain. Bagamat nakakagulat ang mga kilos ng mga grab hog, nagpapakita ito ng mga suliraning hinaharap ng mga komunidad sa lalawigan. Bukod dito, mas malawak pa ang problema ng pang-aagaw sa mga pananim. Ang mga peking binhi at iba pang mga kadahilanan ay nakakaapekto rin sa pag-unlad at produksyon ng agrikultura sa China. Mahalaga ang tiyak na supply ng pagkain para sa malaking populasyon ng bansa, kaya isa ito sa mga pangunahing prioridad ng gobyerno. Ang mga individual na ito sa China na karaniwang na nasa middle age o mas nakatatanda pa ay nagdaan sa mga pagsubok tulad ng gutom, pananakit ng mga kapwa, pagpatay sa mga intelektual at iba pang karumal-dumal na pangyayari na karaniwang nagaganap sa mga diktatura, komunismo at sosyalismo. Sa panahon ng anihan, ang mga grab hogs na ito ay sumusunod kapag nalaman nila na ang mga lokal na magsasaka ay malapit ng mag-ani ng kanilang mga pananim. Kanilang sinasalakay ang mga bukid, kinukuha ang mga pananim mula sa lupa at mga puno, at pati na rin ang mga natitira na nahuhulog mula sa mga ani. Ito ay naging isang malaking kaguluhan. Ang labanan ay nagtuloy-tuloy na para itong walang tigil na pag-atake. Ang mga mahihirap na magsasaka ay walang ibang magagawa kundi subukan silang palayasin ang mga ito. Ngunit dahil sa dami nila, tila imposible na talunin sila.
Kapag nagkakaroon naman ng mga libreng pananim ay hindi sila magpapahuli at handa ang mga ito upang gawin ang lahat para lang makakuha. Pagdating ng gabi, lumalabas ang mga grab hog na may sinusuot na mga ilaw sa ulo at sinusuyod ang mga bukirin upang kunin ang lahat ng mga pananim o anumang bagay na may halagang maaari nilang makita. Sa mga sitwasyon kung saan may aksidente o pagkabangga ng isang truck na may daladalang kargamento, parang bigla na lamang sumusulpot ang mga grab hog upang hold upin at magnakaw ng anumang nasa loob ng truck. Ang ganitong mga pangyayari ay tunay na kababahala dahil ito ay nakakawala ng pag-asa na magkaroon ng kabutihan ang isang tao. Ngunit walang sino man na may katinuan sa China ang mayroong kagustuhang tanggapin ang kanilang mga gawain. Pero bakit nga ba sila pinapayagan na sila ang magtatakbo ng sistema ng walang parusa? Hindi man tayo makakapaniwala subalit sila ang naghahari sa China. Ang mga masasamang grab hog na ito ay hindi lamang kumukuha ng mga mais at karne. Ang mga mas mautak at mapanlinlang na grupo ay umaakyat sa posisyon sa pamahalaan. Hindi lang sa mababang antas ng gobyerno kundi pati na rin sa mga matataas na antas ng Communist Party. Hindi nating lubos maisip na ang mga grab hog na ito ay magkakaroon ng kapangyarihan. Ngunit hindi na natin kailangang mag-isip ng anuman kung ating titingnan ang sitwasyon sa China. Ang sobra-sobra sa kasakiman at pangabuso sa paggamit ng likas na yaman ng China ay nagdulot ng ganap na pagkasira ng kaligtasan. Tulad ng polusyon sa lupa, mga ilog at sa kalangitan. Ito ay isa ring grab hoggery sa ibang pamamaraan. Sa oras na ito ay matutunghayan natin ang mga nakakagulat na hindi makatuwirang gawain nila. Tulad na lamang ng pag-aangkin sa pera mula sa mga pampublikong bisikleta at pagtaas ng halaga ng mga real estate na hindi naman nagpapakita ng kadahilanan. Lahat ng ito ay anyo ng pangkakamkam o tinatawag na grab hoggery, ang patuloy na pag-angkin sa teritoryo ng ibang bansa. Kasama na rin ang pagpapatakbo ng ilegal na pangisda at sinusuportahan mismo ng pamahalaan. Alam natin ang mga ito ay mga grab hogs lamang sa karagatan at ang pagkakaintindi natin sa mga pagnanakaw na ito ay nagpapatindi rin kung sino ang nagmamay-ari at namumuno sa China. Ang pagsasama-sama ng mga kultural na asal ng mga taga-China na nagbibigay respeto sa mga nakatatanda at kahit ano pa ang maging sitwasyon ay nagdudulot ng pangyayari na kung saan ang mga grab hog ay gumagawa ng mga kilos nang walang kahiyan at nang walang tumututol na iba. Sila ay malaya na gawin ang anumang gusto nila na nagdudulot ng pinsala hindi lamang sa China kundi pati na rin sa buong mundo. May mga ilang Chino na nagsasabi ng palihim na hindi nila matiis ang mga grab hog na kung saan ginugusto nilang mamatay na ang mga matatandang gwardya na nakadestino ni Mao. Ito ay nangangulugan kung gaano kabigat ang mga hamon na hinaharap ng China dahil hirap maunawaan ang mga kaganapang ito sa lipunan ng China. Lalo na't sinasala at pinipigilan ito ng CCP sa pamamagitan ng pag-censor ng mga impormasyon. Ang madilim na kalakaran sa China ay nangangahulugang makikita mo lamang ang mga masasayang propaganda video na lumalabas doon at hindi ang tunay na katotohanan. Subalit hindi maitatanggi ang katotohanan na ang mga pangyayari at mga gawain na tulad nito ay patuloy na nagaganap sa lipunan ng bansang China. Ang ganitong mga kilos ay hindi lamang nagpapakita ng kawalan ng katarungan at moralidad nila, kundi nagdudulot din ng malaking pinsala sa kapaligiran at sa buong lipunan. Ang pag-aangkin at pangangamkam sa likas na yaman at iba pang yaman ng isang komunidad ay nagpapakita ng mga salik tulad ng desperasyon at kahirapan na kanilang kinakaharap. Ang ganitong mga gawain ay naglalagay sa kanila sa panganib imbes na nasa kaayusan at kaunlaran ang kanilang bansa. At dapat itong agarang tutukan at labanan. Ang pangalaga sa kapaligiran at pagpapalakas ng kahalagahan ng katarungan at moralidad ay kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at kaunlaran ng ating lipunan para sa hinaharap ng mga sinusunod na henerasyon. Kung magpapatuloy ang kanilang mga gawain ng walang pagtigil, maaaring magdulot ito ng mas malalang epekto sa kanilang bansa. Ang patuloy na pagbaba ng produksyon ng mga pananim at ang pagkasira ng kanilang kapaligiran ay maaaring magresulta sa mas malawakang kahirapan at kagutuman. Dagdag pa rito, maaaring mawala ng tiwala at respeto ang ibang mga bansa sa kanilang pamahalaan at lipunan dahil sa hindi pagkontrol sa mga ganitong gawain. Subalit, may pag-asa pa rin na maaaring magbago ang sitwasyon sa pamamagitan ng masusing pagtugon mula sa pamahalaan at pagtutulungan ng lahat ng sektor ng lipunan. Ang tanong, kung ito ba ay hahamunin ng kanilang lipunan upang matigil ang mga ito o maisalbar pa ang kanilang bansa
sa posible pa na mangyayari? O hahayaan na lang ba na maghari ang mga ito na puno ng kasakiman sa kanilang bansa? I-comment mo naman ito sa ibaba at huwag kalimutang i-share at i-like. Maraming salamat!